Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. It's Friday and of course, ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pepo ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode, sabi ko nga, at it's already weekend and welcome po. At of course, wala po si Sister Son pero nandito yung aking mga makukulit na Friday group. Wow, tulit. Kamukha ni Laylay. Okay. At kompleta po ang barkadahan, of course, at dyan lang po kayo for the next 1 hour ay magkakasama-sama po tayo uli dito, no? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. Okay, bumati muna kayo sa ating mga listeners. Sino mauna? Good evening po sa ating lahat. Nagbabalik po kami ngayong hapon o ngayong evening mula kaninang alas 12. Kasi nag-live po kami. Ito po si Karen na taga Santa Rita. Kumusta po kayo uli? Ayan. Okay, thank you, Mamita. Of course. Bernadette. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Bernadette. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan at tawanan kasama si Kristo. Yes. Wala si Sister Daisy. Mukhang nasa Las Piñas daw. Opo. Kasi, di ba, aalis yung kanyang anak. Yes, Kaya okay. kailangan muna niyang maging good mommy. Yan. Mga greetings natin. Of course, yung mga regular na tagapakinig natin. Gusto ko lang batiin yung isa sa Mexico, si Nerissa. Yan, nag-birthday siya ano ba? 2 days ago. Yan, oo. And then si Dr. Letty, nakikinig din siya. Sino pa? Yung mga sa Chancery pala. Sa Arsobispado. Ay, oo nga, si Bong nagpapag-greet. Kailangan daw i-greet siya Nakikinig by sila. name. Talagang hindi pwedeng by group. Yes, oo. Special mention. Oo. Parang ganun. Kaya, Special Bong, mention, nag-greet ka diba? na namin. So, kanina nag-live kayo sa Kwentuhang Katoliko. Ay, opo, Among. Tinalakay na namin kung ano yung primary responsibility ng mga katekista. Wow. Kasi papunta na po tayo doon sa kung ano talaga yung pinag-aaralan at tinuturo nila. Ayan, si Bernadette kinuwento kung ano yung kanyang karanasan bilang estudyante. Tapos si Sister Tess naman kinuwento kung ano yung sagot naman ng isang katekista. Naku, Yeah. masaya po kami kanina. Very good. Talagang dibdiba na yan, ha? Of course. Walang urungan. Very good. At Hearts of fire. alam niyo, marami tayong mga mga positive comments regarding our sister program, ang Kwentuhang Katoliko, no? And we are very proud that of course kayo, Karen, at then of course our Speakers Bureau, no? Opo. Ay, Ay opo. pagpapatuloy natin itong ating adhikain. Yan. Para sa ating evangelization work, no, dito sa ating Archdiocese. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers. Ang ating Sun hotline number 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0905-302-5768. 0905-302-5768. Para naman po sa ating text line number, sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa ating Globe text line number, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yung mga gusto pong maging member ng ating Connect Ka Katekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, your school, o kaya yung inyo pong address, at ipadala po sa ating
Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. Napakaganda pong mga messages. At of course, kung may mga kahilingan kayo, intention, o kaya mga pasasalamat po, no? Pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, yung counseling line 922-831-5967, no? 0922-831-5967. Para naman po sa mga gustong makinig ng ating mga previous episodes, meron po tayong Facebook page kung saan naka-post yung ating YouTube videos, or may SoundCloud account na rin po tayo. Yan ay hanapin natin, Barkadahan kay Cristo Pampanga, or Barkadahan kay Cristo Bright FM 919. Pwede din po tayong manood sa ating Ustream. Kung gusto ninyong panoorin ang ating live broadcast, pumunta po tayo sa www.ustream.tv/channel/brightfm919. Yan. Okay, thank you sa ating mga viewers sa Ustream. Okay, si Bernadette, ikaw ba? Ready? Sige. Pakinggan po natin ngayon ang ating ebanghelyo at babasahin po sa atin ni Bernadette. Ing pamipasyog king maya pabalita, ibat king libro ng San Marcos. Dimdam na ning metong at alaturo ning kautusan, ayat ka rin ing karelang pamiyargo. Apagumasdan no, kimbiyasa yang mekibat i Jesus karing Saduceo. Inyali napit yo at kitnan ne. Isano'y maragul diling kautusan. Mekibat yo i Jesus. Iti yung marugul diling kautusan. Makiramdam ko, Israel. Ing ginong kaya katamong Diyos, yamong bukod ginu. Luguran me, ing ginong kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Ini ing kadwa. Luguran me, ing kalupa mong tao, antimo ingke kang sarili. Alang aliwang kautusan, amaygit pa kareti. Nga naning taluturo ning kautusan. Tinod ka, maestro, tutuwing sinabi mo, metong yamong Diyos at ala ng aliwa pa, subali king Diyos. Ating lulugod king Diyos, king mabilog ng puso, king mabilog ng pamisip, at king mabilog ng sikanan, ating lulugod king kalupa ng tao, antimoing lugod na king sarili na. May gitiyang maulaga, kesakit ang sablang ayin adarulukan, at aliwa pang ayin. Apat sina ng Jesus, kimbiyasa yang mekibat iting lalaki, inya sinabi na, kamarayu king kayarian ning Diyos. At kay bat na nito, ala nang may ngangas pang mengutang kang Jesus. Ing maya pabalita ng kakatamong kasalpantayanan. Kapurihan kay ka, O Kristo. Okay, napakagandang ebanghelyo, no? At Mamita, yan. Palapit tayo ng palapit kasi sa Holy Week. Kaya yes, of course. Mga Gospels. Mm-hmm. Palapit na rin ang palapit kung ano nga ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng Holy Week o ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, pag binasa natin yung Gospel, sinuri ng mga eskribas ang lalim ng kaalaman ni Jesus sa batas. Para sa isang Hudyo, ito ay nakatatak na mula pa sa pagkabata. Kasi actually, yung mga Hudyo mula noon hanggang ngayon, meron talaga silang binibigkas o inaawit. Narinig ko na yung pag-awit nila, parang chant. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yun nga, yung Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay. Twice a day yan.
umaga tsaka gabi. Tapos pag binibigas pa nila yan, ang ganda, nakatakip yung kanang kamay sa nakapikit na mata. Ang ibig- Bakit? Kasi ang ibig sabihin daw doon, dapat walang distraction. Ay, wow. So, dapat yung buong pagkatao mo nakasentro sa Panginoon. Mm-mm. So, di ba, ang ganda Ang galing. kung tinanong ka, ano yung pinaka malaki o pinakamataas na batas, madali yung sagot. Para kung Hudyo ka talaga. Mhm. Kaya lang, etong mga eskribas na to, eskribas, ginulat ni Jesus. Mula sa theoretical na batas, ibinaba niya ito sa practical na nivel. Nung dinagdag niya, ano daw yung pangalawa? O di ba? Magugulat sila kasi ang daming batas. Yes, yes. So from the first, ano nga yung pangalawa? Ang mahalin ng kapwa. Madali kasi ang sabihing mahal natin ng Panginoon at ang magsilbi sa templo, ngunit mahirap ang makisalamuha sa mga taong mula pa sa iba't ibang uri. 'Di ba? May from all walks of life na tinatawag. May mahirap, may kaya, may royal personages at kung ano-ano. At tapos may kanya-kanyang ugali din yang mga yan. Yung mahalin ng kapwa bilang pagiging ganap na pagmamahal sa Diyos ang tunay na hamon ni Kristo. So nagulat nga sila. Kaya ayun, wala nang nagtanong kasi medyo mahirap nga. Kasi yung tanong, 'di ba, Among, pag tinanong mo ano yung batas, yung kasunod nun, paano mo yun gagawin? Paano mo yan A-apply. paano yung application ipapasatupad? Mhm. Yan, no? Tama yan. The Great Shema, no? Talagang ito ang mahalaga, no, sa mga Hudyo. No? Bernadette, Okay. idagdagan mo yung reflection ni Sister Karen. Ayun po, no, sa gospel po natin ngayon, tinanong po ng mga eskribas si Jesus kung ano po yung pinaka-importanting batas na dapat tandaan. At ayon nga po sa gospel, ang batas ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Parang you will never go wrong po talaga kapag nagmamahal ka ng lubusan. Kasi po, pag may love sa bawat isa, walang gera kasi may kapayapaan. Walang taong nahihirapan kasi may tutulong sa kanila. Walang pamilya at komunidad na magkawatak-watak kasi may pagkakaintindihan. Pero, para pong ang bigat, pag ba nasaktan ka, hindi ka makakaramdam ng pagkamuhi at pagkainis. Hindi mo kaya maiisipang gumanti. At iyon po ang hamon sa atin ngayon. How can you learn to love the unlovable? Hugot! Napakabigat na challenge, no, hamon sa mga nakikinig ngayon, no? How to love the unlovable. Parang impossible dream. Pero of course, ito'y posible, no, dahil ipinakita ng ating Panginoon itong tunay na pagmamahal, di ba? Opo. At tama kayo dahil talagang ito nga, no, every devout Jew kailangan ito nga, hindi lang mabigkas kundi talagang ma-memorize ito at maisa puso, no? The first commandment, no, the greatest commandment, yan, no, the great Shema, yung hear, O Israel, listen, no. Actually kahapon ito yung naging homily ni Bishop Ambo dyan sa kaya absent ako dahil may diyan, no, yung kanyang anniversary. Opo. Okay, the Sacerdotal. 32nd sacerdotal anniversary. And of course, pati yung kanyang birthday, no, and it was also an occasion to raise funds for the Amano. Kaya talagang bilib ako, no. At yun nga yung pakikinig, no. Listen, O Israel, no. Actually, parang yun ang unang utos makinig muna, no? Bago yung talagang greatest commandment, sabi, makinig muna. Yes. Oo nga No? naman. Kaya alam nyo, dalawa yung tenga natin, isang bibig lang. Di ba? Mas mahalaga yung, at unang-una talaga yung pakikinig. Yan, listen, no? Parang kahapon yung kasing responsible kasama kahapon. Ang ganda yung, if today you hear His voice. Harden not your heart. Yan, di ba? Kasi talaga naman, totoo yung, kung minsan, maraming mga boses, di ba, naririnig natin sa ating buhay, no? Pero, the voice of the Lord, no, always, call upon us, at saka,
kung minsan talaga pag ang isip at ang puso ng tao hindi nakatuon sa Panginoon, no? Sabi nga ni Karen kanina yung pagtakip ng mata. Kanang kamay sa nakapikit na mata. Yan, oo. That's right. Full attention, no? Kaya nga dito, yung ating first greatest commandment talaga, sabi niya, with your whole heart, with your whole soul, no? Ang buong pagkatao mo, di ba? Yan ang parang kailangan nating ibigay sa Panginoon. Ituon ang lahat. Give it all to God, no? Opo. Yes. Parang ganyan yung talagang hamon ng ito, the greatest commandment. Well, talagang I think it was the intention of Jesus na talagang banggitin niya ito kasi nga alam natin na from the 10 commandments ang daming ang naging parang interpretation at saka yung mga rabbinic commentary, sabi nga, no? Opo. So, dumami yan. 613, ha? At kailangan, ewan ko kung na-memorize lahat ng mga Hudyo ito. No? 613 precepts of the law, no? At yun nga, maganda talaga naman is i-summarize mo na lang. Yan. Actually, among kaya nga, diba, sa US, sinasabi nila, kung may kaso ka, the best lawyer is a Jew. Bakit? Kasi from childhood, trained sila to follow the law, regardless kung lawyers or not. That's At right. totoo naman. Totoo nga. Tama yan. Kasi yung buhay nila talaga nakasentro sa kanilang reliyon, ang relasyon sa Diyos. And again, in the context of a cabinet, sabi ko nga, no? Nung ibinigay ng Panginoon itong kanyang mga batas, no? It was in the context of a cabinet that He is their God, and of course, Israel was His chosen nation, di ba? And of course, dun sa kanilang covenant, ito nga ang mga commandment, no? So, ang commandment, ito, binigay ng Panginoon kay Moses, no? And from then on, talagang naitanim, no? Sa mga Hudyo, kung ang kahalagahan ng batas sa kanila. Although, yun nga, yung mga skriba, pariseo, kung minsan naging literal, no? At naging very legalistic ang kanilang interpretation of the law, no? Kung minsan yun nga, no? Dahil dumami yung interpretation nila, komentaryo, at nawala yung parang pinakakabuluhan, no? Kahulugan, ang spirito at diwa ng batas, no? Pero ito'y binabalik ng Panginoon ngayon, no? I think itong ating ebanghelyo, no, let us really go down to the very basic, no? What is essential ba sa pagtupad natin sa mga batas, 'di ba? Ito, love of God. Pero dapat makinig muna, no? Makinig muna dahil kung minsan yung kalooban natin hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Before we obey, we have to listen first, no? And I believe there are so many ways in which we can express our love for God, no? Pero ang importante, ano man yung mga paraan na yan, buong buo yung pagkatao natin. Opo. No? Kasama yung isip, ang ating puso, ang ating lakas, no? With all your mind, with all your heart, with all your soul, di ba? Kung minsan nga ito'y, no? Sabi ng iba, ang hirap naman yon, Father, yung bang buong buo, no? Totoo naman kasi talagang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, no question about it, buo. Pero kung minsan tayo, minsan 30% lang, 40%. With all your heart, ha? Pero nagiging obligation kasi kung minsan nagiging equivalent ng love for God yung pagsisimba. Yun na. Tapos isang Our Father bago ka matulog. Something like that. So, mag-iisip ka, anak ko, parang nagiging eskriba na rin tayo. Quantified. Tapos na. At kailangan naman talaga na yun nga, makinig muna sa Diyos, ang kanyang kalooban, no, ang kanyang mga utos. And sabi mo nga, Karen, yung nga, I think na-mention namin ni Sister Son ito, no, in one of our episodes, na hindi pabigat ang batas. Ay, opo. Diba? Tama. And the clearest proof that you really love God is to obey. Obedience kasi. No? At alam nyo, we cannot go wrong pagka ang Diyos ang ating sinusunod, di ba? Yes. Definitely.
Pero among kasi 'di ba, may spirit of the law, may letter of the law. Mhm. Dapat sabay 'yan, hindi Mhm. pwedeng magkahiwalay. Yes. Kung minsan, kung letter of the law lang yung tinutupad natin, nawawala yung spirit or yung iba Mhm. sasabihin nila, I'm following the spirit of the law, magiging anarchy naman. Kung hindi mo talaga tutuparin o susundan yung kung ano yung itinakda. Ano po bang pagkakaiba nun, tita? Spirit of the law, kung ano yung objective. So, pwede kang maging creative. Letter of the law, usually kasi pag batas yan, may Nakasulat nakasulat. yung- oo. Kunyari, kung tayo sa Constitution, pag nagsunog ka ng flag, kunwari, bawal yan. Opo. Pero pag sinabi mo, I'm just following the spirit of the law. So, pwede ka kung ano-anong gagawin mo. Maraming paraan. Ganun yan. I'll give you an example. Usually ito, dyan sa mga pader dyan, sabi niya, bawaling mimi. Bawaling mimi. Bawaling mimi, that's the letter of the law, ha? Yes. So, hindi ka nga umihi doon, ang ginawa mo naman, nagsulat ka. Oo. Diba? Yes. Tapos yung gumawa, bawaling mimi at magsulat. So, Dito kailangan sa ano? maging literal ba? So bawaling mimi, magsusulat sa pader. Pwede akong magkalat ng basura dito. Oo. It doesn't say. Okay. So, Gets. bawaling mimi, nagsusulat sa pader at magtapon ng basura. Kaya pahaba ng Pahaba na pahaba. Diba? Ano ba yung diwa nung bawaling mimi dyan? It means to say, dapat make the place clean. Diba? Yes. So, ganyan na dumami yung mga batas nila. Oo nga. See? Kasi, Nanganak sila. Yes, actually, literal nanganak sila. nga 613, Kasi, no? kung babalikan natin yung gospel ngayon, di ba? Yung Shema, may nakasulat dyan sa Deuteronomy, kailangan nakatatak sa kanilang forehead, Yan. sa arms, Saka yung sa mga- doorposts. Oo. Pag tingnan mo ngayon, maghanap ka ng picture ng mga Jewish fathers, yung mga kasi iba-ibang sekta din sila yung mga more conservative. Tingnan mo para silang may headband. Tapos may scroll na nasa nakasulat. Oo, yung phylacteria. tawag doon. Yung phylactery na yon. Pati yung mga sinusuot nila. Yes, nandun yung scroll ng Shema. Oh. So literal ginawa nila. Ay. Dapat nasa ulot. Oy, wag mo pagtatawanan kasi siniseryoso nila yes, yan. oo. Pag nakita mo And you know, talaga this sila. has been a tradition, a Jewish tradition talaga, no? Kaya ang dami nilang talagang naging batas and laws of purification, for example, di ba? May mga ritual silang paglilinis-linis. Yes. Kanilang bag. Pati yung washing of hands, no? Ang Yes. kanila, alam mo, Bernadette, yung paghugas nila hanggang siko. Tayo, hindi ba? Naghugas ka ba naman kabay? Sige, dito ikaw hanggang dito lang, di ba? Naghugas. Sa kanila, kung yun na lang inugasan mo, ay, hindi paghugas sa kanila yun. Dapat hanggang Oo. dito. Kasi sa hygienic siko. purpose yun. Diba? Kaya nga literal sa kanila, Walang pasubali yun. yung bang, Kasi kung tayo, di ba, Sobra. maghugas ka ng kamay, kung minsan daliri lang, kung yun lang yung nadumihan, at Yan. kung hindi ka naman kakain, hindi naman maselan yung gagawin mo. Pero syempre, kung surgeon ka, ay maghuhugas ka talaga hanggang siko, may scrubbing pa yan. Sa kanila, basta't sinabi ng batas, ganito, regardless kung kakain ka o kung ano man yung gagawin mo. and I hope yun nga, I think we made mention of this, no? Talagang, we should always ask, ano ba yung meaning behind, the spirit behind this law, no? Siguradong bawat batas, yan, may isinasabi, no? Sa ano nga, yung sa Kapampangan, hindi lang yung amano, kung hindi yung amanuan. Oh, yes. Naning amanuan. Amano is the literal. Yes, so parang ganyan. Amanuan, Parang Wow. Anong ibig sabihin yan? the no? meaning. Parang anong man diwa dyan, o spirito ng batas na yan, no? Okay. And ito nga, ang The Great Shema, I think lahat ng mga batas, lahat ng mga turo, no? Dyan dapat umuwi, no? Ang pag-ibig sa Diyos. At mamaya sa ating second segment, of course, no? Mapapakinggan natin yung pangalawa. Diba? Okay. Love of neighbor as you love yourself, no? Mahal ba natin ang sarili natin? Mahal ba natin ang ating kapwa? Yan. No, siguro ipagdinilayan natin mamaya sa ating second segment. Theme yan, of no? the evening yan. Yes. Sa ating mga texters, of course, kung may mga gusto po kayong mga i-share na insights and reflections regarding our gospel reading for today, no?
I-text lang po mamaya at babasahin natin sa ating second segment, no? Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. How shall I sing to God when life is filled with gladness, loving and mirth, wonder and worth? I'll sing through my heart, thankfully receiving, joyful in believing. This is my song, I'll sing it with love. How shall I sing to God when life is filled with bleakness, empty and chill, breaking my will? I'll sing through my pain, angrily or aching, crying or complaining. This is my song, I'll sing it with love. How shall I sing to God and tell my Savior's story? Passover bread, life from the dead. I'll sing with my life, witnessing and giving, risking and forgiving. This is my song, I'll sing it with love. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Tinalakay mo natin itong pinakauna at pinakamataas na utos ng ating Panginoon, no? You shall love the Lord your God. Pero sabi niya, hear, O Israel muna, the great Shema. Yan, no? At ang Diyos lamang ang kailangan mahalin, no? And I think, ito nga sa Ten Commandments, di ba? Thou shall not worship other gods beside me, sabi nga ng Panginoon, no? At kailangan lang po na talagang ibigay natin, no? Parang sabi nito, todo na to. Yan, no? Let's give it all to God, no? Our all mind, heart, soul, no? And even our body. Yan. May mga texter yata tayo, no? Opo. Sige, basahin mo, Bernadette. From 1427, sarap ng gospel, lalo na Kapampangan, tagos sa puso. Dito sa jail, ang justice, makita mo, rebulto, piring ang mata. Sa kaso ko, puno ng paggiganti. Gusto kong gantihan ang mga taong may gawa nito. Pero andyan kayo dahil sa pakikinig namin, napawi ito. Salamat po, Among. Okay, thank you so much, no? Ganda naman ang message niya. Paghihiganti. Yes. Alam niyo po, of course, no? We are talking here about yun nga yung sabi nyo nga yung pagiging matuwid, yung justice, no? Human justice. Pero if ever na maka-escape, no, ang tao sa human justice, yung divine justice hindi Yes, po makaka-escape ang tao diyan. Hindi po matatakasan. That's why we just keep on hoping, and alam ng Panginoon ang nasa puso ninyo, no? Yes. At alam ng Diyos ang katotohanan. At yun nga po, wag tayong mawala ng pag-asa, no? Ang paghihiganti, baka lalo tayong mapasama dyan, di ba? Okay, thank you po. At another texter. From 2272, Romans chapter 5, verse 5. Hope doesn't disappoint us. God's love has been poured into our heart through the Holy Spirit, which has been given to us. Mayap Abengi po. Okay. Uy, salamat. Then, from 9365,
Good PM po. Pag-grip naman po ang mga anak ko na sina Nika, RJ at Mark Kevin Pagku. Tsaka po ang asawa ko na si Richard. Maraming salamat po. Isa po ako sa marami niyong listeners. Thank you po, Marian po. Salamat din, Marian, para sa text message. Thank you so much, Marian. No, may mga mga bata yan, Marian? Hindi naman siguro, no? Hindi naman. Pero Hindi po, anak I think niya yun. we have a wide range of listeners, di ba? Ay, opo. Yes. Eh, Yan, may kahapon mga na kabataan. ako may lola eh. May lola ba? Of course, baka yung mga ating mga catechist, di ba? Kung maglola, katikis ba yun? I mean to say, kasi marami yung ating mga retired teachers. Okay. Fine. Mga Go on, retired. Bernadette. Ako na kayo. Yung mga natin, kahit na retired, young at heart pa rin. Ay, opo. Yes. Hearts on Sige. fire. From Okay. 2191, good PM po, pakibati po sina Totoy, Dan, Bino, Oweng, May, Ramil, Sirling alias Seryo. Thank you po and God bless. Yan. Yan. Okay. Last, from 9272, the greatest enemy of love is not hate, but it is the time. Maya pagbengi po kabarkadahan ko kay Kristo. Very good. Enemy of love is It is not hate, but it is the time. the time, oras? Yes. Oh. Baka yung hindi ka agad magresponde, Oo. siguro. Kasi no? naman, sinasabi Yung nila, bukas na lang. wala kang, kumare po, no, sa isang relationship, busy ka, Mhm. tapos ang dami mong sinasabi, ganyan. Pero di ba kung love mo yung isang tao, among, makakahanap at makakahanap ka ng time para sa kanya, Yes, kahit yes. mga ilang minutes lang, ganyan. Oo, tama yan. Oo. No? Kasi nga naman, kung di mo pinapansin, parang equal to Oo. indifference. Yes. That's indifference actually, no? Oo Pag no time, no pansin. No pansin. No Yeah. pansin. Okay, may lang information ako that the event last night yun sa Arsobispado was a success, no, dahil marami daw ang mga nag-donate, no, and I think we are also expecting more people na hindi dumating na magbibigay din sa ating mass media apostolate, no. So maraming salamat po sa mga tumulong at nagbigay ng kanilang mga donasyon po, ang ating mga benefactors and sponsors of our Archdiocesan Mass Media Apostolate. Okay. At yung aking kaibigan si Neri nakikinig din, no? Salamat daw at nag-greet natin kanina. Okay, at ipagpatuloy natin ang ating discussion. Although may isa pa palang text dito. Okay, sabi niya, don't be a beggar of love. Ba? Wow. Be a donor of love. Oh, that's a nice Yes. message. Yes. Very Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful. Naalala kayo kay Cinderella. Yan, di ba? Sabi niya, Oo. when there is goodness, there is kindness. Mhm. And when there is kindness, there is magic. Cinderella. Feeling mo Sorry, ikaw si feel na feel ko Cinderella, siya. ha? Oo nga, Okay. Bernadette. Akala ko bang di Si mo pa tita ang aking So, stepmother. sabi Joke. niya, wag tayong magpalimos ng pag-ibig kung hindi magbigay, donor, no, ng pag-ibig. Yes. Wow. Okay. So, let's continue. Ito nga, pagbibigay ng pagmamahal itong ating, ang ating, of course, the second part, no, of this greatest commandment, no? And of course, the second, sabi ng Panginoon, and alam naman natin to, we have heard it so many times, na konektado ito. Hindi pwedeng ipaghiwalay nito, no? Parang two sides of a coin, di ba? Yes. At ano ba ito? Yan, from Leviticus ito, ha? You shall love your neighbor as yourself. Naku. No? Hindi ba yung the greatest love? Sino ba yung nagkanta nun? Whitney Houston, di ba? The greatest love of all. Learning to love yourself, sabi niya. Well, in a sense, no, there is a grain of truth in that, no? Kaya nga parang basis mo dito ang pagmamahal mo sa sarili mo ay ganon din ang pagmamahal mo dapat, no, sa kapwa, sabi dito. No? Although the Lord in His new commandment will change that, no? Nagiging basis yung hindi na yung love of self natin, kung hindi yung the way Jesus loved us, no? Yes.
Kaya nga yun ang new commandment. Of course, we are talking here of the old commandment, no, which is I think talagang sabi nga ng kasabihan, you cannot give what you do not have. Yes, Oh, yes. So dapat yung pagmamahal it should begin, no? With you. Dapat nandyan sa ating puso, no? Kaya nga yung loving oneself, although kung minsan kaya nga pinalitan ng Panginoon, no? Yung klase ng pagmamahal sa sarili natin hindi rin tama kung minsan, no? Like for example, gusto mo puro yung enjoyment, no? Yung nakakasaya sa'yo, what's pleasurable, what's comfortable. No, that's part of love. Oo, self-gratification kung minsan. Tama yun. Kasi among, di ba, yung mga tao naman talaga, they're after pleasure. Kasi self-preservation din yan. Sino bang tao yung gustong masira yung kanyang kaisipan o yung kanyang pakiramdam? Gusto mo, laging you feel good. Kaya lang, ayun, kung minsan, nasusobrahan. I think that's part of human nature, that we avoid pain. And of course, we are being drawn, no? Yan, mga comfort, pleasure, no? Yes. Self-gratification, o kaya yung mga egocentric attitude natin, no? Kung minsan ang sarili natin, no? Yung ang love of self, kaya nga, and I think that's the very reason why the Lord, pinalitan niya dyan sa new commandment, no? Opo. Mas in-enhance niya. Yes. Kasi nga, yung the way Jesus loved us, walang ego, centric attitude, no? Walang, yung self-gratification, no? Kasi talagang, iba yung pagmamahal ni Jesus na ipinakita sa atin. And of course, Holy Week will tell us that, no? The greatest love of all. Sabi nga, no? Oh, It is yes. not really loving oneself, but Oh, no. the way Jesus has loved us, di ba? Okay, may texter yata? Wala ba? Okay, so yun ang sabi dito, no? Okay, so let's stick to this old commandment, no? Yung basis love of self. Dapat naman mahalin muna natin yung sarili natin. Although, yun nga, it might be too much at kung minsan it's really pampering, no? At hindi maganda sa sarili natin yan. Pero ang punto rito ay sana makapagbigay tayo ng pag-ibig sa ibang tao. Because, yun nga, let's go to the, yung Year of the Poor, no? Ayoko. Jesus identifies himself with the poor, with the lost, no? With the last. Yan, the mga periperies, no? Yes. Mercy and compassion. Again, ang Diyos po hindi na natin physically nakikita ngayon. Pero, nandyan yung kapwa natin. At dapat dyan natin mahalin ang ating Panginoon sa ating kapwa na naghihikahos, no? Kung minsan nga, wala kang, tama, maganda yung wala kang ginagawang masama, pero wala ka namang ginagawang mabuti. Di ba? Naku, yan yung tinatawag na comfortable. Too comfortable. Actually, yung tweet ngayon ni Pope Francis, sabi niya, we should not be too comfortable. Because when we are too comfortable, we forget about the other. That's right. Oo. Tamang-tama yun. Sabi ko, tama. Kasi kung minsan, if we are too absorbed with ourselves, or when we are within our comfort zones, and we tend to forget that what is happening around us is actually not comfortable for many people. Ayun. Alam mo, naalala ko lang ito, no? One time, may nag-confess sa akin, no? Ang niya, yung nga, hindi nakasimba kasi hindi dumating yung caregiver nung nanay niya. Yung nanay niya matanda na, no? Nagkasakit yata yung caregiver. So, the whole day, she was literally forced to take care of the mother, no? Hindi po ako nakasimba, father, no? Alam natin naman, pagka hindi ka nakasimba, kung minsan, no? Yung iba talagang committed this sin, no? Pero sabi ko sa kanya, alam mo, mas kasalanan. Na iniwan ng nanay. Iniwan yung nanay. Sabi ko, mas malaking kasalanan mo kung iniwan mo yung nanay mo dyan. Di ba? Okay na yung hindi ka nagsimba, at least I am very sure, no? With your whole mind and heart, you wanted to go to Mass, but, nandun yung pangangailangan, di ba? Again, loving one's neighbor, no? Ano ba yung nakaka-please sa harap ng Panginoon? Yung pumunta ka sa simbahan tapos naghihikahos yung iniwanan mo dun sa bahay nyo. 'Di ba? O kaya may emergency.
Pagtulong sa kapwa, ito ang, I think, first and foremost na sinasabi ng Panginoon dito. Although, yan nga, no? Kaya ngayon dito sa mga disiplina natin sa Kwaresma, no? Yung prayer, of course, no? That's really directed to God. Kaya nga, hear, O Israel, no? Loving God through our prayers, yung we spend time. Pero yung fasting, yan, may connection na yan sa neighbor. Opo. Diba? At lalong-lalo na yung pangatlo, almsgiving. Naku, Yes. pagtulong sa kapwa. Actually, hindi lang naman yan Diba? para sa Lent eh. Mhm. Yung, Parang all throughout the year. oo, dapat all throughout the year. Oo. At Yun alam nyo dapat yun nga yung look at Jesus, sabi nga nung yung theme ng Year of the Poor, no? Kung dapat makita natin, we should have the eyes of faith to see the Lord sa mga naghihikahos, no? Dahil I think it's a prayer of Saint Therese, no? Yung wala ng mukha, wala ng kamay, wala ng paa ang Panginoon ngayon, no? Parang ganyan, no? Pero nagkakaroon siya ng mukha sa mga taong nakikita natin, no? Nagkakaroon siya ng hugis, nagkakaroon siya ng pangalan, di ba? Diyan sa mga nakikita natin na dapat no, matulong natin, no, matulungan natin yung ibalik lalong-lalo na yung kanilang dignidad, no, bilang mga anak ng Diyos, no. Tsaka among, di ba? Anong verse ngayon? Yung whatsoever you do to the rest of your neighbors, you do unto me. Sabi ni Kristo. So, kung hinahayaan mo lang sila na may pwede ka namang magawa, sin of omission yun. At medyo malaki yata yung pananagutan mo. Kasi ako I believe in this, every day hindi tayo nauubusan ng opportunity to do something good for other people, no, to again Opo. become extensions of the Lord's mercy and compassion every day, no. Hindi lang of course sa loob ng bahay mo, paglabas mo, ang dami talaga. Hindi tayo nauubusan ng mga opportunities, no, mga pagkakataon na pwede nating ipadama sa ating kapwa, no, na mahal sila ng Panginoon. Yung homily kahapon ni Bishop Ambo, no, yung lonely people, yan, no. Kaya yung pakikinig natin sa mga yung mga kuminsan mga texters, no, yung mga taong kuminsan kahit na busy sila, kahit na ang dami nilang ginagawa, but deep inside, sometimes they feel alone and lonely. Oh, Yan. that's true. Kasi kung minsan, pag lonely ka, nilulunod mo yung sarili mo sa gawain para malimutan yung loneliness. Yes. Pero oo. that doesn't solve the problem at Parang all. avoidance. Oo, avoidance yun. Kaya nga, yung isang klase ng pagtulong, sabi nga ni Bishop Ambo kahapon, yun nga, yung may padama mo na hindi sila, they are not alone. And they should not be lonely because yun nga, pag yung nagpapahatid tayo ng mabuting balita sa kanila, no, through mass media, when we have of course our listening ears, no, and hearts, no, attuned to them, well, again, you are making a very big difference in the lives of people, di ba? Yes. At it doesn't have to be big, sabi nga, no. Let's start from small, concrete, no, but little simple things na maipadama natin na yan nga, itong pag-ibig ng Diyos, no. It's where we could yung parang nagiging konkreto, hindi lang something na we think about, yung pag-ibig ng Diyos, nagiging Hindi. konkreto, Hindi diba? pwedeng abstract kasi Oo. pag-ibig Kaya nga, So, kung minsan, the fact that we have someone, kunyari, ako iniisip ko, yung mga kaibigan ko, di ba? Wala Yes. usually dito nasa abroad, nasa Manila. Pero kung minsan, isang text lang, Mhm. may kailangan ako, may tatanong ako, kunwari, may question ako. Tapos, pag sinagutan nila, tapos may extra sagot pa, di ba feel mo that they care for you? Kasi they Yes. took the time to, kung minsan, a research, a particular problem, they took the time to, not just, alam mo, nakikinig sila kasi yung sagot hindi lang yes or no. Yes. Parang daw, tita, okay lang daw masaktan,
Pero masakit masaktan mag-isa, pero masayang masaktan kapag may karamay ka. Kasi at least, Oo. may kasama kang Hindi ka may share nag-iisa. mo sa kanila. Opo, hindi ka nag-iisa. Ano yun? Compassion din kasi. Pag alam mong may kasama ka, nararamdaman mo yung compassion. Eh Di kung ba? bunga ng katangahan mo yan, may kasama ka pa rin sa katangahan mo. Depende. Pero Diba? mo, ibig sabihin, kung ako yun, sasabihin ko kahit tanga ako, may nagmamahal sa akin. Lovable naman ako. Ay, nako. Diba? Okay, may isang texter yata tayo. Okay, from Sige. 9365. Thank you po sa greetings nyo, Marian po. Okay, Oh. Marian, thank you so much. And of course, keep on listening to us, ha? From Monday to Friday, yung ating barkadahan kay Kristo, no? You know, there are so many ways, no? I think, kung minsan limitless ang mga opportunities and ways in which we can truly love God through our neighbor, no? Ang importante lang, yun nga, yung sabi nga ni Pope Francis, yung see, feel, and then act. Yan, makita natin ang ating Panginoon sa ating kapwa, and then madama natin yung kanilang mga paghihirap, no? Mga pagpapakasakit, at hindi lang madama. Gumawa tayo ng something concrete, sabi nga, para lalo nilang maranasan, no? Na in spite of of course, their unworthiness, in spite of mga weaknesses, no? Still, nandyan ang Panginoon para mahalin sila, di ba? Yes. Oh, yes. Yes. Okay, let us conclude our beautiful episode with a prayer, a prayer coming from Saint Anselm, no? Maganda ito, and to be read to us by Bernadette. We love you, O our God, and we desire to love you more and more. Grant to us that we may love you as much as we desire and as much as we ought. O dearest friend, who has so loved and saved us, and thought of whom is so sweet and always growing sweeter, come with Christ and dwell in our hearts, that you keep a watch over our lips, our steps, our deeds, and we shall not need to be anxious, either for our souls or our bodies. Give us love, sweetest of all gifts, which knows no enemy. Give us in our hearts pure love, born of your love to us, that we may love others as you love us. O most loving Father of Jesus Christ, from whom flows all love, let our hearts, frozen in sin, cold to you, cold to others, be warmed by this divine fire. So help and bless us in your Son. Amen. 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 Beautiful prayer. Galing. Okay, at may mga announcements ba tayo? We have klase bukas sa ating Alfie. Lay formation. Palagay ko. Wala ba? Hindi po ako sigurado. Naku, hindi ko natanong kanina. Yan, no? At, of course, ito yung announcement. Bukas ay birthday ng ating Archbishop. Yan, si Archbishop Dong Labarias, no? At, of course, nagpapasalamat siya, no? Daming mga nakinig at nag-text nung nagbisita siya dito. I think last Monday ba? Last yes. Monday, no? Imbitahin natin ulit. Yan, imbitahin natin ulit, Yes, no? yes. Birthday niya. So, nung, yan, ha? Yung 4 na obispo natin, Oo nga po, March, Oh. March 2 si Bishop Ambo. Tapos, March 9 si Aposeto. Nung Lunes yan. Bukas, March 14 ay ang ating Archbishop, no? Si Archbishop Dong. At sa 27, si Bishop Bobet. Yan, no, diba? Puro Among, March. may kulang pa. March 17, 17. anniversary ng Archdiocese. Yan, no? From a diocese na elevate tayo. At saka yung bishop pala ng Tarlac, si Bishop Sinense, bukas din. March 14. No? One ng mga obispo. Oo, the month of our bishops, ha? Talagang punong-puno ng kaya nga left and right puro birthday, no, Lunes birthday, kahapon birthday, no? Although lang yung kay Pungambo, no?
na-delay lang ng konti kasi pinagsama niyo yung anniversary. Bukas na naman birthday. So happy birthday po Your Excellency. sa ngalan po ng Barkadahan kay Cristo, Kwentuhang Katoliko, and of course the administration of Bright FM 91.9 ay bumabati sa ating mahal na obispo ng maligayang at masayang kaarawan bukas, Hindi ko na lang sasabihin yung edad niya. Okay. Ladies, paalam na kayo. Una muna si Mamita. Salamat po sa pakikinig sa amin ngayong gabi at sa pakiki-text ng inyong mga messages at mga pagbati. Yan po ay nakakapagpataba ng aming mga puso para umandar at maging to persevere in this apostolate. Salamat po. Happy weekend. Bernadette? Maraming salamat po sa pakikinig. Magkarinigan po ulit tayo sa Lunes sa Kwentuhang Katoliko po, 12 noon to 1 p.m. at Barkadahan kay Cristo, 6 p.m. to 7 p.m. Dito sa Himpilang 91.9 Bright FM, friends tayo. God bless po. Bye-bye. At kami nagpapasalamat, nagdalawa na po yung ating programa sa Conditional Catechesis. But nandyan pa rin kayo at lalong dumarami ang ating mga listeners, Thank you so much for your support, and kami po ay lalong na i-inspire at sinasamahan niyo po kami sa aming mga programa, And of course, it's weekend at sana po ay magkaroon tayo ng panahon, Let us all bring the members of the family to the church, At ito po ay napakagandang paraan para ipahawatig natin sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya, Let us love God above all things, and of course, let us love our neighbor as we love ourselves. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy weekend. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.